halos lahat nga ng sasakyang pampubliko ang magtataas ng kanilang mga pamasahe simula sa Huwebes. Yan ang inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil nga sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, lalo na yung diesel, gawa nga ng krisis sa gitnang silangan. Narito yung mga magiging taas pasahe para sa mga sumusunod. Sa mga nag-jeep, yung mga ordinaryo o tradisyonal na jeep ay piso yan para sa mga tradisyonal na jeep at bukod pa yan dun sa 20 centavos nila kada kilometro na idadagdag. Ang magiging minimum fare sa pamasahe sa jeep ay 14 pesos na para sa unang 4 na kilometro simula nga sa Huwebes. Yun naman mga nagmo-modern jeep, mas mataas, 2 pesos ang idadagdag plus 20 centavos na kada kilometrong biyahe. Kaya bale magiging 17 pesos na yung magiging bagong minimum rate simula sa Huwebes ulit. Sa mga nagbabas naman, ito yung mga city bus sa Metro Manila, ordinary, madadagdagan ng 2 pesos yung minimum at 20 centavos kada kilometro. Yung mga nag-aircon na bus, 3 piso sa minimum at 33 centavos kada kilometro. Nauna nang inaprubahan at inanusyo ng LTFRB yung taas pasahe sa mga provincial bus. Yung mga ordinary naman na bus ay may pisong dagdag at 30 centavos kada kilometro na dagdag. Sa ibang mga klase ng mga provincial bus per kilometer, yung magiging dagdag na singil nila, 35 hanggang 45 centavos yan. Kaya halimbawa, yung ordinary bus mula Maynila hanggang Baguio na ngayon ay 469 pesos lamang, magiging 542 pesos na yan. Ang malaki ay yung sa airport taxi na magtataas ng 40 pesos sa unang 5 kilometro. Sa mga TNVS naman, yung mga hilig mag-taxi dyan, TNVS o Transport Network Vehicle Service, dagdag 20 pesos yan at meron na rin na sisingilin na 15 pesos na pick-up rate. Yung sa mga P2P buses naman, 50% ng kasalukuyang pamasahe na sa kanilang mga ruta ang itataas. Ayon kay Assistant Secretary Mendoza, ang wala na lamang na mga fare hike ay yung mga motorcycle taxi, UV Express at mga regular na taxi, pero hindi yan ligtas sa taas pasahe dahil nakabinbin na rin sa LTFRB yung kanilang mga petisyon para makapagdagdag singil sila sa kanilang mga pamasahe. Dagdag pa ni Mendoza, umaasa sila na kahit papano ay makatutulong sa mga tsuper at operator ang dagdag singil sa pamasahe na ipapataw nila sa Huwebes. Narito ang pahayag. Sinasabi natin 300 pasero sa isang araw. Okay. So kung nabigyan natin ng 2 piso na, we made it permanent at 600 already. Okay. Tapos meron kang 20 centavos succeeding. Okay. So kung pag lumampas ng 10 kilometro yan, halos dagdag 1 piso yun, di ba? Okay. So halos 3 piso na. Opo. So multiplied by 300, that's around 900 something. So sabihin, it's not a small money. Natuwa naman yung mga bus operators sa Maynila dahil sa pagpayag sa fare hike ng LTFRB. Ayon kay Juliet De Jesus, tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation, ay muntikan na sila na magbawas ng 20% ng bilang ng kanilang mga bus kung hindi pinayagan ng LTFRB itong fare hike